So guys, bali naka-isang stop over na. Okay, isang stop over lang naman. Nandito na tayo sa may Saigon Petro. May mga bilihan dyan. Hindi naman na kami bumaba. Bali, nakalagay sa map 4 hours pa bago makarating ng border. Bali, mga 12 talaga yung dating doon. Yan, medyo nakaidlip na tayo ng konti. Dito sasakay pala sila kuya along the way. Kala namin kapat lang kami. Hindi doon magdaan naman. So, ayun. Balikan namin kayo after 4 hours. Nung pag-alis ng bus, siguro mga after 10 minutes, kinuha na niya yung passport. Tinanong lang kung paano i-pronounce yung mga first name namin. Siguro kasi hawagin kami mamaya sa immigration. Pero nasa kanya pa yung passport. Mukhang safe naman. Kasi yung isang pasahero dito, binigay din yung passport eh. So, pag free visa, bibigay mo kay kuya. Pero kung yung country mo is need ng visa, hindi niya kukunin. Mukhang doon may ibibigay ng diretso. Yun lang. May na ulit. Hello guys, nandito na tayo sa border ng Cambodia. Kaya na. Yung passport namin nandun pa. Pero kukunin na lang ng konduktor. Ang babait nila, grabe. May nakasabay pa kaming foreigner. Hinagay din kami. So, ito na siya. So, yun na yun. Bali sa kabila yung exit ni Vietnam. Ito na yung entry ni Cambodia. So, ayan na. Wala lang. Bigla. Ay, makitsura namin. Na tayo dito sa bus. Mas kumunti kami. Sabi nung foreigner kanina, UK, UK citizen siya. Kay Vietnam, madali na lang kasi yung mga bus na, yung mga conductor, yung mga operators, naglalagay na lang ng tip doon para makapass through pang VIP yung mga passengers kung meron kayong private mga taxi or car or bus. Mabilisan siya, tatatakan lang. Yun lang. Siguro napagod kami paglalakad. Yun lang. Pero walang sobrang smooth. No same Vietnam. Everything you buy, everything you negotiate with them. Yeah, you speak very good. Up down like that. No same Vietnam. So, hindi na tayo sa loob. Hindi namin alam kung how many hours makapunta sa hotel, pero check na lang natin. Pero good thing, nasa Cambodia na tayo. Yun lang yun. Hindi mo tayo nagpa-picture. Dito lang sa car ko dito. Ang bilis na. Ayaw kasi na.
Niyayayan niya lang kami. So, mas napadali yung buhay namin. Diba? Stress ako. Madali lang yung buhay namin. Niyayayan niya kami kung saan. Kasi nga balik-balik na daw siya dito. Then sabi, isa kaming kasama rin na hindi na siya tumuloy mag-pass dito ng Cambodia. Doon lang siya umexit sa Vietnam. Pero hindi kinuha yung passport niya. Bahala na daw siya doon. Since hanggang doon lang siya. Hindi ata sure kung mag-pass to dito sa Cambodia, mag-entry siya. So, ayun. Mga illegal daw usually. Pero since legal tayo, sunod-sunod lang tayo sa conductor. Pwede ba daw dyan? Hintik naman yan. So, nakapag-last stop na tayo dito. Hindi na ako nakapag-vlog. Super init. Tsaka medyo na-hassle kasi ang alam namin, pwedeng may bumili. Pero itong yung ibabayad, pwede naman pala. Kaso nga lang, ang goal ko, hindi makabigutom kasi may dala kami pagkain. Ang goal ko is makapag-exchange ng dong to real. Kasi pagbaba namin, baka wala kami mapag-exchange yan. Tapos wala pang ATM. Mag-withdraw na sana ako. So, yung ginawa namin, nagpapalit na lang kami ng dong to real. So, yung 5 million dong, equivalent to 75,000 real, which is good na. Makakapag-grab na rin siguro kami papuntang hotel or kung saan man. Then, doon na lang kami mag-withdraw. Kompleto kasi kami ng pagkain. May food naman kami dala kaya okay lang. Doon na kami kakain pagdating. Siguro mga 1 hour pa yung biyahe. From border to center ni Phnom Penh. 4 hours eh. So, yun. So, in total, mga 6 hours yung biyahe namin. Pero okay lang kasi chill naman eh. Though medyo luma yung bus. Medyo okay naman. Comfortable naman. Nakatulog naman tayo. Mainit dito sa Cambodia. Parang triple yung init ng Vietnam. So, yun. Okay na. Meron na kaming real. And if kulangin man kami sa Vietnam, doon na lang din ako mag-withdraw. Anyway, pagkain lang naman ang kailangan namin. May hotel pa kami doon. And siguro yung pang-grab. So, ayun. Parang tayo na sa Laguna. Nasa Batangas. O Pampanga. Puro pala yan. Malalaki yung bahay nila dito, in fairness. Yan, mamaya na lang ulit pakabalubat tayo. Hello mga kalakotsera, ito na. Andito na tayo sa hotel. Hindi na ako nakapag-vlog kanina pagbaba ng bus sa terminal. Well, pagbaba lang naman ng bus, yun na din yung terminal pabalik ng Ho Chi Minh. Mabilis lang naman and naglakad lang kami from terminal ng bus. 8 minutes walk papunta rito sa Sim Boutique Hotel. Bali, dito kami nag-check-in for 1 night and kinuha naming room is double room with view ng mga bubong. Pero okay lang. Maganda. Ang ganda niya, promise. Ayan. Pinook natin siya via Klook. Lalagay na lang natin dyan yung per night kung magkano. Meron siyang breakfast na kasama 6:30 a.m. to 9 a.m.
to 10 a.m. Tapos may pool, and then may sky view deck na bar. Sabi ni Kuya sa baba. Ang babait nila. Mainit nga lang sa labas. Grabe. Feels like tinatrangkaso. Tingnan mo yung mga pawis ko. Oh. Grabe. Sobra. Ang ganda ng hotel. Sobra. Ang ganda ng room. Nasa 5th floor kami. Meron naman silang elevator. So, pakita natin kung anong meron. Pagbukas ng door, may cabinet, may vault ba tawag dyan? Tapos may kettle, may water free, may kape na aking favorite, may creamer. Yan, tapos may ref kung may lalagay kayo. Tapos restroom na napaka laki. Blower. Yan, necessity. May hand wash. May toiletries na may uwi natin sa bahay. May yan. May bidet. May shower. Yan. Yan, may pachinelas rin. Very good. So, may upuan. Relax na si ate dyan. Yan nga, may view. Yan, bed. Double bed. Ano pa? Aircon, TV. Yan. Ganda, no? Lawak. Good deal na to kay, kay Klook. Kasi may breakfast siyang kasama. Nice. Full body mirror. So, yan. Ganda niya. Malawak siya. And mabango. And malamig. Ganda, no? So, ayun lang. Maghahanap kami ng kakainan kasi late lunch siya talaga. Dito rin naman yung nakalagay sa itinerary namin. Maghahanap kami ng kainan. Yung budget natin dito, hindi ko na-anticipate, no? Doon sa last stop namin, kakain sana kami. Kaso puro, ang dala lang namin pera, dong and cards. Doon sa last stop, walang ATM, walang machine, merong money exchange. Ngayon, wala namang tao, wala nagbabantay, so hindi namin alam. Napanood ko yung mga vlog ng mga ibang nagta-travel. Doon sa last stop, ang alam ko pwede talagang dong. Ngayon, yung si partner, si My Loves, ay nagtanong, akala niya, ang pagkakarinig niya is hindi tumatanggap. So sabi ko, bakit ganun? Buti na lang yung foreigner na tumutulong sa amin, yung UK citizen, foreigner. Well, foreigner pala tayong lahat, no? Pero yung UK citizen doon, sabi niya, pwedeng dong. Ngayon sabi ko, hindi na tayo kakain kasi may mga tinapay kaming dala and biscuits and tubig eh. So, nagpapalit na lang kami ng 5 million dong doon sa exchange kasi dumating na si ate, which is 75,000 riel. Akala natin malaki, no? Pero $20 lang siya. So, nagpapalit nga ako noon, hindi nga nang kami bumili. Ngayon, pagbaba ng bus, wait lang, baka makapiright tayo. So, pagbaba ng bus, sakto, merong machine. May bangko doon. Pagbaba ng bus, nag-withdraw ko ng, ayaw na kasi ng 200 riel eh. At 200,000 riel. So, nag-try ako 100,000. Nag-go naman siya. So, 100,000 lang yung budget namin dito. Kasi ang laki rin ng fee, no? 17,000 riel yung fee. So, ang budget namin is 175,000 riel. Marami naman na sigurong kakainan yun kasi may free breakfast kami in the morning. Babalik rin kami ng Ho Chi Minh ng 3:30 ng hapon. So, ayun. Magdi-DIY lang kami ng mga tour kasi walking distance lang din dito yung Grand Palace. Ano ba yung pupuntahan natin? Grand Palace ba yun? Basta may pupuntahan kaming palace dyan na walking distance lang. Nakalista naman siya yung mga National Museum, yung Independence Monument. Ayun, yung Royal Palace, Grand Palace. Sa ano pala yun? Sa Bangkok pala yun. So, Royal Palace, walking distance lang dito. Lalakarin lang natin lahat yan kasi mukhang hindi natin afford ang mag-tuk-tuk, mag-grab. Kasi tipid lang eh. So, gusto natin ma-sure na sapat lang, no? At ayaw naman natin maglustay ng kayamanan natin. Sa Vietnam lang tayo milyonaryo pero hindi dito.
So, yun. Balikan ko kayo kung saan kami kakain mamaya. Magpapahinga lang kami sandali. Nagpapalit ng damit dahil basang sisiw talaga tayo. Hello mga kalakotcher. Dito pa rin tayo sa loob. Di na kami lumabas muna. Mamaya na lang. Pero umorder kami ng Grab food. Yung total niya is 22,000 riel. Pag kinonvert sa peso, 300 plus. Sobrang mura. Grabe, as in. Sobrang mura talaga. Mamaya na lang kami lalabas. Grab food pala. Oo nga, Grab food. Wala namang Food Panda dito. Hindi ko alam kung meron. Pero kasi ang nakukuha ni Food Panda ay yung address namin sa Taguig. Ano to? Ay, sarap. So, ito nga. Promise mo, masarap talaga siya. Tikman natin, no? Gamit ng packetry, di marunong mag-operate. Ayan, wow, sarap. Ito may rice, kaya umorder na ako na extra. Yung rice nila, 1,000 riel lang, which is parang 13 pesos daw. Diba? Super mura. Pag ito maanghang talaga. Mainit. Bagong luto. Hindi muna kami lumabas kasi ang traffic kanina sa Ho Chi Minh. Bago kami makalabas ng mismong town ng Ho Chi Minh, parang 2 hours. Nakarating kami ng border ng Vietnam. 4 hours na nakakalipas. So, from border hanggang dito sa hotel, 4 hours ulit. So, parang, well, hindi naman 4 hours, parang mga 3 hours. Parang total ng 7 hours yung biyahe. Well, nakakatulog naman, pero syempre iba yung pagod, no? Pero okay lang. Hindi naman araw-araw mangyayari yan. So, babawi kami ng kain ngayon. Mamaya na lang kami lalabas. Ang pupuntahan namin is Royal Palace kasi mukhang maganda siya sa gabi dahil dun sa pailaw niya. Hindi lang kami papasok sa loob kasi may entrance fee. Mag-iikot kami sa may Sisuway Key, yung parang river nila, kasi mukhang may pasyalan dun eh. Yung mga pupuntahan namin, mga libre lang talaga. Ikot kami. Mukhang ano lang kami, magko-food trip lang din kami dito. Ang sarap. Ang sarap. Ang harap. Ang sarap ang ano nung gulay. Maharap kasi favorite ko ito eh. Ang sarap niya. Dapat 3 days na tayo. Rice. Ang sarap. Bago tayo umalis kasi Subway eh. Parang wala siyang laman. Wala nga, galing yan. Hindi masarap to. Iba yung lasa nito. Ito nga. May ano ba yung nilalagay na yun? Cilantro ba yun? Saan? Dito. May lasa siya. Pero ito masarap. Favorite natin to. Kain muna kami. Balikan ko kayo mamaya.
Hello mga kalakotsera, dito na tayo sa Phnom Penh, sa Sisuat Key, yon Riverside. Ito, hindi ko alam kung ano. Ano ba to, lab? Ito na yun. Royal Palace pala yan. Oo, okay. So, ayun yung Royal Palace pala sa loob. Sorry, hindi ko nakita. Ito lang kasi yung nakikita ko eh. Ayun, ang dilim na. Muampo na nga eh. So, good luck na lang na kung aabutin tayo ng malakas na ulan dito. May payong naman kami dala kaso malakas ang hangin. Ang ganda. Ganda. Daming kalapate. Nakakatakot dyan pag jumeb sila at tamaan ka. Ganda. Kahit puyat-puyat tayo. Oh. Wow, nice. Ang sarap mag-picture dito, love. Yung mga kalapate, mga mababain lipat. Baka biglang jumibs. Ganda dito, oh. Nice. Doon yung entrance ng Royal Palace. Kaso closed na kasi hanggang 2 PM lang, 3 PM. Ganda, oh. Nice. Actually, nakapambahay lang kami. Tingnan mo, nakapambahay lang. As in, chinelas lang dala namin. Baka na, naka-chinelas na. Chinelas short. Hindi talaga kami nagdadala ng pang-aurahan ngayon at maulan. Mauulanan ka lang. So, tingnan natin kung makapagpa-picture tayo dito. Wala rin akong pang ano. Ang daming kalapate, oh. Kita nyo? Ang dami, oh. Ang dami nila. Picture lang kami. So, ayun na nga. Kumukulog na. Akala, mamaya siguro kami maghahanap ng kapihan. Lalakarin namin muna dito. Padiretso. Ng Royal Palace. May mga nagbabike. Ang astig. Yung mga monks. Blurred naman yung face nila. Hindi nyo naman masyado nakikita, diba? Nangangat ng video. Baka sabihin privacy, So, ayan. Sarado na yung Royal Palace kasi parang 2 PM. Sabi kay Clock 3 PM eh. Hanggang ganong time lang. Pero pwede kayong pumasok dyan. May part na for public, open for public. May part din naman na kahit nasa loob kayo, hindi rin naman pwede puntahan. Kasi di ba yan yung official residence ng ng ano ba dito? King? King ba dito? Hindi namin alam eh. Basta official residence siya nung dito. Ganda, oh. Wow. Nice. Sa personal, hindi ko alam kung binibigyan ng justice ng packet 3. Yung nakikita namin. Kasi ang ganda. Ang ganda. Ang ganda ng loob. Promise lalo. Kasi 11 AM yung open niya eh. Baka hindi na kami umabot bukas. Ganda. Ang ganda niya. Tsaka yung pinakatuktok niya doon, may mukha ng ano ba yun? Buddha ba yun? Yung mukha dun sa taas. Ganda, no? Ang ganda. Sana nabibigyan ng justice, no? Ng packet yung nakikita namin. Ang ganda talaga, in fairness. Ganda. Tsaka wala masyadong tao kasi paulan. Ulan, oh. Oh my God. Uulan na dun, oh. Papunta na rito yan. Hello. Nice. Afternoon po. May cruise. Ay, makapit na kayo. Alam po. Manahan ako ah. Tuod po si ate din. Yung yung Lucana. Hindi po namin alam. Nandun po siya. Nag-race sila ng fun.
tayo ay mag-Starbucks. Tumawid lang kami sa kabila. Nakipagpatintero kami sa mga motor at sasakyan. Okay. So, mag-Starbucks na lang kami rito kasi kapeng-kape na ako at babagsak na talaga yung mata ko. No? Ito nga pala yung Sisowat Key Riverside. Wait. Nakakaya kami muna. Alright. Hello mga kalangkotsera. Dito tayo sa loob ng Starbucks sa Quayside. Katapat ng Sisowat Key Riverside. Nag-Starbucks na kami. Unang-una, puno lahat ng kapihan banda doon kasi may view eh. Dito lang kami kasi wala masyadong tao. Tsaka dito na lang kami mag-grab din. Balik ng hotel. Ang dami namin nakilalang Pinoy doon, yung mga nagbebenta ng biskwit. Eto, ito 200 pesos. Mga teachers sila. Nagbebenta sila nito. Parang, kung hindi sila Pinoy, hindi kami bibili. Una-una wala na kami baggage. Wala kaming sisiksikan yan. Saktong 7 kilos at wala, hindi kami kumuha na extra baggage. So, walang pagsisiksikan talaga yan. Pa-plastic namin yan. So, dito nga yung kakapit. Hindi kami nag-coffee buong araw. Since pag-alis namin ng hotel, ng Ho Chi Minh, dumiretso na kami ng terminal ng bus. Hanggang dito ngayon na kami magkakape. Hindi kami sanay na hindi nagko-coffee. So, kahit na ayoko naman, kasi bihira kami mag-Starbucks. Usually, nag-Starbucks kami sa ibang bansa. Kaya nito. Hindi kami talaga nag-SB sa Pinas. Kasi nananawak na. Mas gusto namin yung homemade coffee. Good. So, ito. Order lang kami ng buttered croissant, banana loaf, macchiato ice, tsaka coffee latte. So, ayan. Hindi kami pala SB ha. Dito lang kami mag-SB. Ngayon, ang bill natin in real is 45,100. So, in peso, 450 peso siya. Which is mura. Mura siya sa peso. Kasi yung sabi nung isang Pinoy doon ni Kuya, yung nagbebenta ng biscuit, bawasan lang daw ng 2 digits yung pera nila. So, 45,100. Bawasan mo ng dalawa, 451 in peso. So, nakamura kami dun. Kasi kung sa Pilipinas yan, higit 600 to. Diba lang? Kaya hindi kami nagmamakyato. Hindi kami nagkakape sa Pinas. Sa mahal.